Hi guys! Welcome back to my channel. So, oh my god. Today, papakita ko sa inyo kung ano itsura ng apartment complex ko kapag after ng snowstorm. Oh my god. So, this year talaga parang ang lala ng winter. Hindi ko na-expect kung kailan naman last na mag-winter ako dito sa Iowa. Ngayon pa talaga yung sobrang lala ng winter. But anyway, honestly, sa totoo lang hindi pa nga dapat supposed to be start ng winter kasi ang ang start ng winter this year supposed to be December 20? When December 20 or December 21? But November pa lang, ayun. Talagang matindi na yung pag-snow dito sa Iowa. I just came back nga, parang a week ago. I just came back from California and tapos yung weather dun sa California, syempre sobrang sunny and syempre walang snow. Tapos pagbalik ko dito, ang sumalubong sa akin is snowstorm. Kakainis. So, well anyway, yan. So, papakita ko sa inyo kung ano yung itsura ng playground. Dun, 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 is a winter wonderland. So, lahat ng gusto pupunta ng America at gusto maka-experience ng snow, ang masasabi ko lang is that masaya siya. It's fun kapag like first mo na winter. Pero kung nakapangalawa or pangatlo mo na, it's not fun. Hindi na siya nakakatuwa. So, look at that, guys. Super white. Puting-puti. And I'm gonna play right here. Nag-wear naman ako ng pang snow attire, so yay! Maglalaro tayo sa snow ngayon. Oh my god, pero grabe, sobrang puting-puti niya. Ayan. Tada! So yun na nga, sa kinukwento ko, maganda lang siya kapag unang winter. Pero kapag like I cannot imagine my life, living sa ganito na alam mo yun, yung every year. Siguro kung bakasyon lang, pwede pa. Pupuna ka dito para makapag-chika. Pero masaya siya. For the experience lang. Pero hindi siya masaya kung everyday talaga. So, actually, lumabas ako today kasi gusto kong linisan yung sasakyan ko, si Yuki. Kasi ilang weeks ko na siyang hindi na-drive. So, grabe, sobrang covered siya ng snow. And, alam mo yun, ang hirap tanggalin kasi naging ice na yung snow sa sobrang tagal ko nang hindi nagagamit si Yuki. Mag-iisang buwan na yata hindi ko siya na-drive. So ayun, nahirapan ako actually, hindi ko matanggal yung ice sa windshield. So hindi ako makapag-drive. I'm supposed to go sa grocery store nga sana para bumili ng pagkain kasi simula nung bumalik ako galing California, hindi pa ako lumalabas ng bahay, literal. Lagi lang ako nasa loob ng bahay kasi 'di ba naka-work from home naman ako. So hindi talaga ako lumalabas ng bahay, and then actually, hindi nga ako nakapagsimba kahapon. Sunday today, actually. Kahapon, Saturday, supposed to be mag-church ako. Pero dahil sobrang pangit ng weather, tuloy-tuloy yung snow. So, hindi na lang ako nag-church kasi baka delikadong mag-drive. At hindi ko nga magamit si Yuki kasi, punong-puno siya ng snow talaga. Kawawa naman si Yuki. So, well anyway, ayun na nga. Ang gusto ko lang ikwento is, this will be my last winter dito sa Iowa kasi I'm planning to move to California next year, and for good. On February, pang third year ko na dito sa Iowa. So 3 years of my life here dito sa Iowa, and pang third winter ko to. So gusto ko siyang i-savor kasi this will be my last winter here in Iowa. It's bittersweet kasi syempre nandito yung mga friends ko, but also I'm excited na hindi na ako magkaka-winter sa next coming years. How's my life in Iowa for the last
3 years. Um, Sobra kong madaming na-discover about myself, living alone, living independently. Marami kang madidiscover talaga, and I think it's a good thing kasi you would know talaga na um, if you live alone pala, yung mga bagay na akala mo dati hindi mo kayang gawin, makakaya mo pala talaga siya. Makakaya mo talaga siyang gawin kasi wala kang choice. Like for example, like yung driving na lang. Like I've never driven sa Pinas before, hindi ako marunong mag-drive. Pero nung dumating ako dito sa Iowa without no one, like wala akong kakilala, wala akong pamilya, it's just me. And I had no choice kasi dito hindi maganda yung yung transportation, yung commute. So I really had to like learn how to drive. And mas naging natuto akong maging learn something new na um, kasi kailangan. Kasi walang choice. So it's really true, kapag wala kang choice sa buhay, you will do it. And magagawa mo talaga yung akala mo hindi mo kayang gawin. Magagawa mo talaga kasi wala ka na nga choice. But in general, I love my life here in Iowa. I really enjoyed Iowa. Alam mo yun, yung nakahanap ka ng community, especially yung sa work ko, sa long-term facility ko. I really enjoyed taking care of elderly kasi yun talaga yung parang passion ko. And as a matter of fact, so kahit na hindi na ako technically nag-part-time pa rin naman ako doon, pero ang tagal ko nang hindi nagpi-pick up talaga ng shift doon sa Good Samaritan, I mean sa long-term care facility ko. But I really enjoy taking care of elderly people kasi parang nasa ko lang siya, nasa dugo ko lang talaga siguro mag-alaga ng matatanda. And syempre yung mga na-meet ko na friends, 'di ba, sa work, mga Filipina friends ko, si Lil Nikki, sila Weng, and yung church family ko din, I'm very grateful sa church family ko kasi alam nyo, kapag malayo ka sa country mo and you live you like parang in a different, 'di ba, sa different na mundo talaga, it's really important to connect with other people and to find your community. So I'm very grateful sa church family ko kasi nakahanap ako ng home with them. They're very accommodating, sobrang wini-welcome nila talaga ako, and they really gave me a part sa church kasi nakakapaglingkod pa rin ako, nakapag-serve pa rin ako kahit na nasa malayong lugar ako. And it feels so good to be able to yung ma-feel yung sense of belongingness. It's super duper important. Kaya siguro hindi rin talaga ako like, alam mo yun, yung parang nalungkot or na kasi alam ko naman na yung iba, 'di ba, parang tawag dito na homesick na gusto umuwi ng Pilipinas. Pero ako, I feel siguro sa sobrang na-enjoy ko kasi yung community, yung environment ko dito, kung ano yung na-build ko dito, hindi ako masyado na homesick. Kasi nga yun, nakahanap ako ng community in terms of friends sa work, tapos yung community sa family ko sa church, and at the same time, especially dito sa mga nabuo kong friendship sa girls ko na friends. So I'm so happy talaga, and siguro yun yung tatlong bagay na mamimiss ko talaga dito sa Iowa: my work friends, my church family, and my girls, my friends. So inaano ko na lang, alam mo yun, yung instead na malungkot ako dahil malamig, and actually guys, boring kapag winter. Kasi 'di ba, parang ano na magagawin mo pag winter? Hindi ako mahilig sa sledding, or hindi ako masyado mahilig sa mga winter na activities kasi nga lamigin ako, ayoko ng malamig. Parang sinisipon na ako sa lamig. Ayun na nga, parang hindi ako nag-enjoy sa mga winter activities kasi ayoko nga ng malamig. So most of the time nasa bahay lang talaga ako. So hindi siya masaya. But ayun na nga, in general, sobrang thankful ako sa Panginoon sa pag-alaga niya sa akin, sa favor na binigay niya sa akin sa buhay ko.
life is still good, and alam ko na marami pa akong mas marapagdadaanan in the future, but I'm really grateful sa 3 years ko dito sa Iowa. I'm very happy. I'm very happy dito. Sobrang nag-enjoy ako. So, sa mga gusto ding ma-experience yung winter, so why not? You can also try sa Midwest. Sobrang sarap ng buhay dito. I mean, hindi siya extravagant, pero very peaceful. Sobrang ano lang siya, chill lang. Yun yung medyo gusto ko, kasi yung hindi masyadong puro like work, 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 work. Alam mo yung work, life, work. Yung parang work, bahay, work, bahay, work, bahay. Hindi, very chill lang dito. You can rest if you want to. Pag summers dito, nagpi-picnic ako with friends, pumupunta sa iba't ibang other neighboring, states, para mag-visit, mag-travel, mag-explore, and hindi talaga kailangan na sobrang, alam mo yun, parang city life na sobrang laging busy lang at walang ibang pwedeng kundi magtrabaho at magtrabaho lang. So, yeah. Ayun lang naman. Dami ko nang nadaldal. So, thank you so much guys for watching this video, and I hope to see you again guys my next one.